Hey, what's up guys? We are back again dito sa aming channel. So, this time another door na naman po yung ating ginawa or pinafabricate. This is not a bathroom. This is intended for main door. Bali, instead of screen door, ito po yung gusto ng may-ari. So, flex ko sa inyo yung kabuuang proseso at the same time yung materials na ginamit natin. But before that, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin po nitong aming video para always updated kayo sa mga future upload natin kagaya nito. So tara guys, let's do this. So I'm here with my wife, siya yung ating modelo this time. So like I said, discuss ko sa inyo yung details ng ating ginawang fabrication ng door. So this is an alternative para po sa screen door dahil nga po bali maglalagay naman po ng aircon yung customer. So yung concern niya is para hindi po lalabas at the same time may makikita po siya or may viewing po siya sa labas. So yung main materials natin is the rec tube na 1/3 by 3. Ayan. And then naglagay tayo dito ng crossbar dahil nga po this area right here, since wala pa tayong glass, glass po ito, like I said, para tanaw na tanaw po yung labas na bahagi ng bahay ng ating customer. And then this bottom part, we're using the wood finish na aluminum composite panel. Ayan, so pa-comment po kung tama ba yung naging option natin na pahalang or pa-horizontal yung direction ng kanyang wood finish or wood grain. Dahil nga po we wanted to use the retaso sa ibang project. So naging ganito na lang po yung ating option. But kung ako po yung tatanungin, I would suggest na pa-vertical. But since na-cut ko na po, yan na po yung naging result. And then yung alternative natin guys sa SOBC. So we're using 1/2 by 1 rec tube. Palito po yung magiging kapitan ng cladding at the same time yung glass na ilalagay natin later on dahil nga po bibilihin pa natin. And then yung gamit nating bisagra dito, this one, butterfly hinge. So like I said, good thing about this type of hinge, malit lang po yung clearance niya. Ayan, kung napapansin nyo po. So in my own observation, hindi na po siya necessary lagyan ng stopper. Pero to make it more beautiful, maglalagay tayo ng parang bumper para wala pong makita na gap. And then nga pala, with chovelar frame po ito na 1/2, I mean 1/2. So yung 1/2 niya is naglagay tayo dito ng palaman sandwich na sinandwich natin yung kahoy ng sa gayon we can tight the hinge, kumbaga hindi siya madaling mapunit. And then this area right here, meron po itong kahoy. Wait lang ha, bisa nilang bisa. Pakita ko sa inyo yung ayan, may kahoy po yan dahil nga po naglalagay tayo dito ng bisagra. At the same time maglalagay din tayo dito ng overhand or arm type closer rather. So I make sure na hindi po mapupunit yung chovelar. So naglagay tayo ng kahoy, pinasok natin dito sa chovelar. Nang sa gayon we can tight it very well. At the same time it will last longer. Ayan. So balik natin guys, and then can I have this frame? Isa lang sa baba. Wait up, oops. Then yung chovelar frame niya or perimeter frame, this one, yung process natin sa pagdudugtong is ganyan lang po. Kumbaga self-bracketing lang yan. Hindi na tayo naglagay ng bracket sa loob dahil nga po I find it sagabal siya. At the same time kumbaga hindi siya ganun ka-durable. Kung dalawang bracket naman po, like I said, may ma-overlap na rivets. So this time, bali ganito yung process natin guys, self-bracketing. Kumbaga sinaklob lang natin yung bawat isa and then we put some bracket sa labas. And then like I said, may kahoy po ito. Ayan, tinornilyo natin. So since hindi naman po ito kita dahil nga po sa likurang bahagi po ito ng door.
Then gumamit tayo dito ng lever type na door handle or doorknob. Bali yung brand ng ating doorknob is Amiralock. So ngayon pa lang po ako gumamit ng Amiralock. So yung presyo nito is almost 1,000. And then good thing about this type of doorknob, sobrang malambot, or kumbaga very smooth po siya. At the same time, I find it very durable compare po sa ibang knob. Ayan guys, comment down below kung tama ba or appropriate ba yung ating mga materials intended for glass door. I mean half glass, and then sa ibabang bahagi nito is EPC or aluminum composite panel. Bali yung option nga pala ng may-ari is just a stucco sheet. So I find it not durable. So nag-recommend tayo ng mas matibay na materials. Actually we can use YP200, but like I said, may paggagamitan tayo ng ritaso nito. So aluminum composite panel lang yung ating ginamit. And then flex ko rin sa inyo yung process. So yung process na pagkakalagay ng ating doorknob. So kung napapansin niyo po, it's almost at the corner of this tube. Dahil nga po we wanted it to make it durable. Actually we can use tubular na 1/3/4, and then I find it once magta-tight na tayo, magkakaroon ng reaction sa tubular. So it will bend papasok, that would make ugly sa ating mga door. So this one, nakakatulong po yung corner para once mag-tight tayo ng knob, hindi po siya gagalaw. So kung napapansin niyo po, so presentable. And then itong door latch niya, ito yung ating pinagmamalaki. Magkaiba lang yung tornilyo, but I find it very smooth and very precise dahil nga po almost flashing po yung ating door latch. Ito yung likurang bahagi. Nandito yun, dito natin makikita yung ating ginamit na alternative for SOBC, which is the 1/2x1 na tech tube. So that's it guys. Hope you like this video, and then you guys can use this one as your reference sa mga future project, or maybe gagawa kayo ng sarili nyong version, or maybe mag-DIY kayo. So this is a very good reference, and then you guys just purchase an aluminum sa mga aluminum supplier. So again, rate my workmanship. Comment down below kung sakto or tama ba yung ating ginawang fabrication ng swing door. So that's it for now. This has been Fong's work together with my wife. Have a good day. Bye bye everyone. God bless. Nga.